Ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin para sa ating bansa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Mary Grace Madamba, Alvi Bustamante, and Emily Delfino. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Micah or Micah. So, natapos na po natin yung mga judges, no? Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibsan, Elon, Abdon, and Samson. As we have said before, yung Israel pakurap ng pakurap, pasama ng pasama as time goes by. Yan po ay downward spiral of evil. Now, yung sumulat ng Judges, something puzzling, no? Para bang nakakapagtaka. Ano yung nasa isip nung writer nung Judges? Na pagkatapos ni Samson, nagkwento siya ng isang istorya. Istorya ng isang pamilya. So yan po yung matutunghayan natin, no? Istorya po ni Micah. Si Micah po ay padre de pamilya. He is the leader of his household. Now, maganda yung tanong ba't ba sinama to si Micah? Tsaka anong purpose? So matutunghayan po natin yan sa devotion natin ito. Sa chapter 16, namatay si Samson. Pagpasok ng chapter 17, inintroduce si Micah. Si Micah, meron siyang ninakaw dun sa kanyang nanay. 1,100 shekels or pieces of silver, no? 13 kilograms. Sabihin na lang natin 13 kilograms ng pilak. Tapos, sinumpa nung nanay, sino man nagnakaw nitong pilak na to ng silver ko? Napakahalaga po no, during that time, yung 13 kilograms ng silver. Kahit ngayon din naman, no? Sabi niya, kung ano ba, basta sinumpa niya na sinumpa. Etong si Micah, kasi ayaw niya nung sumpa sa kanya, no? Kasi hindi naman alam ng nanay niya. Sinoli niya, sabi niya, nanay, ito na po yung pilak, no? Ako po yung nagnakaw niyan So, ginawa ni nung nanay, no? Para yung sumpa hindi magkatotoo doon sa anak. Yung 200 piraso or sabi nating 2 kilo ng pilak, pinagawa niyang imahe. Di ba bawal na bawal yun? Sa mga Israelita, yung ibang mga bansa, okay, marami silang mga images. Pero yung mga Israelita, bawal na bawal silang gumawa ng imahe. Matinding pagbabawal yan. Yan ang numero 1 sa mga kautusan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng graven images of God. Etong nanay, gumawa ng image, no? Tapos nilagay doon sa bahay ni Micah. So sabi po dito sa verse 5, Now this man, Micah, had a shrine, and he made an ephod and some household gods and installed one of his sons as his priest. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. So, mahalaga po yung verse 6, no? Talakayin natin, hopefully, sa mga dive deepers natin. Bakit paulit-ulit itong sinasabi sa Book of Judges? Anyway, ito si Micah, marami na siyang mga Diyos-Diyosan, dinagdagan pa ng nanay niya. No? At si Micah, ininstall niya yung kanyang anak bilang pari. Bawal na bawal din yun kasi si Micah Ephraimite Yung pari kasi dapat magmumula lang sa lahi ng mga Levita ayon sa kautusan ng Diyos. Levites lang yung pwedeng maging pari. Ito si Ephraim, sabi niya, gusto ko ito si Ephraim, Ephraimite siya, no? Sabi ni Micah, gusto ko ng sarili kong pari, yung anak ko, install ko na pari. So, ang problema nga lang, parang hindi full yung blessing ng Diyos, parang kulang yung blessing ng Diyos kasi inisip siguro ni Micah, para may kulang, kailangan dapat Levites. So, sabi dito, verse 7, A young Levite from Bethlehem in Judah who had been living within the clan of Judah left the town in search of some other place to stay. Merong isang Levita nagpunta doon sa Ephraim, sa lugar nila. Tapos naghanap ng matutuluyan. Sabi ni Micah, wow, opportunity to. Eto Levites. Niya agad, inofera niya. Bibigyan natin ng taon-taon, no? 10 silver, 10 pilak. Tapos bibigyan natin pagkain, damit, everything. Pero ikaw ang magiging pari ng aking angkan, ng aking pamilya. Ikaw yung pari ko. And then, sabi po rito, sa dulo, no? Verse 13. And Micah said, Now I know
that the Lord, Yahweh, will be good to me. Magiging mabuti sa akin si Yahweh, pagpapalain niya ako. Since this Levite has become my priest. Sabi niya, kompleto na. Meron akong Diyos, si Yahweh, image ni Yahweh. Tapos meron pa akong Levite na napari. Kompleto na ako. Ibibless na ako. Pagpapalain na ako. Pagyayamanin na ako ni Yahweh. Now, bakit kaya to isinulat sa kasunod na kasunod ng istorya ni Samson? Well, again, it's a downward spiral of evil. Pasama ng pasama. Yung isang pamilya na to ay isang larawan lang ng mga pamilya at ng kultura ng unang panahon. Kaya po, ito yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, syncretism. Tinalakay po natin sa dive deeper, no? Syncretism, ito yung pinaghahalo-halo yung relihiyon. Syncretism is a snare for the people of God. Yung syncretism, bitag yan. Kapapahamak yan ng mga Israelita. Maging sa panahon din natin ngayon, no? Yung syncretism, ito po yung you believe in Yahweh, at the same time, inihahalo mo rin yung relihiyon ng ibang mga bansa. Yan ang ginawa ni Micah, syncretism. Merong worship of Yahweh, hinaluan mo ng worship of graven images. In-install mo pa yung anak mo na priest, pero isipin mo parang kulang yung blessing ng Diyos, tsaka ka nag-hire ng Levite. Nainisip nila, kapag kumpleto na ako sa requirements, ibibless na ako ni Lord. Ibibless. Si Lord si Yahweh pero merong graven images. Si Yahweh nga yung nagsasabing, huwag kayong gagawa ng graven images ng mga imahe. So isipin nyo yung pinaghalo-halo niya yon na mga yung ibang relihiyon, inihalo niya sa paniniwala patungkol kay Yahweh. Yan po ay syncretism. Yan po ay bitag or kapahamakan para sa people of God. Now, salamat sa Panginoon, no? Kasi marami sa atin, or maybe 99% of us, hindi naman syncretistic, no? Hindi man natin pinaghahalo-halo, no? Sana, no? Hopefully. Baka mamaya, yung iba sa atin, hinahaluan ng Buddhism, Hinduism, iba't ibang mga practices yung pananampalataya natin. That's wrong, mga kapatid. Tayo ay nakafocus lang sa Biblia at kung anong sinasabi ng Biblia. Hindi natin hinahaluan ng mga pamahiin, mga espiritu, duwende, mga nakakalungkot lang. May mga Kristiyano nagpupunta pa sa albularyo. Syncretism yun. Nagpupunta sa mga espiritista. Naku naman. Naniniwala sa mga duwende at mga engkanto at mga multo at kung ano-ano mang mga espiritu na, of course, merong mga spirits talaga sa Bible, no? Pero, alam niyo yun, yung kultura natin, minsan, hinahaluan natin ng animism. Yan po ay syncretism. Point number 2, idolatry leads to a downward spiral of corruption. Ito po yung point nung writer nung Judges. Bakit nga nilagay si Micah doon? Para ipakita na yung idolatry, patungo talaga yan sa downward spiral of corruption. Pasama ng pasama. Gusto mo maging masama ang isang bansa, isang bayan, isang komunidad, isang tao, isang pamilya? Si Kristo, yung tunay na Diyos, palitan mo ng ibang Diyos. Subukan mong pera, gawin mong pera yung Diyos. Magiging corrupt ka to the max, no? Idolatry leads to a downward spiral of corruption. Kaya dito sa Pilipinas maraming corrupt kasi yung pera ang Diyos. Subukan mong si Kristo ang gawin mong Panginoon ng iyong buhay. Ewan ko lang kung maging corrupt ka pa, no? Si Kristo, Panginoon ng buhay mo, naghahari, siya yung sinusunod mo, mawawala talaga yung corruption. Mawawala talaga yung mga masasamang lifestyle, no? Point number 3, a corrupt nation is destined for judgment. Itong istorya ni Micah, transition lang ito patungo sa judgment, patungo sa pagparusa ng Diyos. At ang isang corrupt na individual, pamilya, komunidad, or isang bansa, kapag corrupt yan at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, patungo yan sa kapahamakan, sa judgment. Kaya po ang pinapangaral natin, ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, para instead of judgment, they would experience the peace and blessing that comes from the Lord Jesus Christ. Now, tanong, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Christians must, number 1, learn and practice the biblical faith. Kailangan nating matutunan kung anong tinuturo ng Biblia, yung clear, klarado,
Ano bang tinuturo talaga ng Biblia? Tapos ipamuhay kung anong tinuturo ng Biblia. Hindi yung syncretism na hinahalo-halo natin yung ating mga relihiyon, lalo na yung Pilipinas, galing sa animism. Ang dami nating istorya ng mga aswang at mangkukulam. Well, medyo mahabang topic yan, no? Kasi may mga witchcraft naman talaga sa Bible. Pero may mga Kristiyano na naniniwala na pwede ka pang maging biktima ng witchcraft. If you have Jesus Christ in your life, if you have the Holy Spirit, no spirit can overpower you. Hindi mo na dapat katakutan yung mga kulam. At wag nating i-mix yung animism, no? Tsaka yung Christianity. Pangalawa po, engage in a spiritual warfare against all kinds of evil. Tayo mga Kristiyano, nilalabanan natin lahat ng klase ng kasamaan. Corruption sa gobyerno, corruption sa pamilya, corruption sa mga negosyo, corruption sa all kinds of evil, all kinds of corruptions, societal evil, no? Evil in the society. Lahat po yan nilalabanan natin in the name of the Lord Jesus Christ because we want this country to be discipled, to be a better place. At habang nadidisipulo po yung bansang Pilipinas, of course, umaayos din. Nagkakaroon din ng kaayusan. Point number 3, and I want to dwell on this, no? Point number 3 natin. Preach the gospel and make disciples. Yung isang bansa na idolatrous, yung bansa, tayo tinatawag natin Christian nation yung bansa natin, pero actually idolatrous yung bansa natin eh. Hindi naman totoo na si Kristo talaga yung Panginoon ng bansa natin eh. Kasi kung si Kristo talaga ang Panginoon, at least ng mga mga namumuno sa atin, hindi sana sila corrupt. Pero yung mga yun, naniniwala rin naman kay Kristo, yung mga nakaposisyon sa atin. Ang problema, hindi tunay yung pananampalataya nila kay Kristo to the point na nagpapabago sila at sisisi sa kanilang mga kasalanan at sinosurrender talaga nila yung kanilang mga decisions sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Kaya po mga kapatid, si Jesus, He is the hope of our country. And what we have to do is to faithfully preach the gospel and make disciples. That is the solution of the Lord Jesus Christ. Hindi po yan short-term solution, that's a long-term solution. Beginning from the New Testament. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, go, disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you. All ethnic groups. Disipuloy niyo sila, turuan niyo silang sumunod sa pinag-uutos ko. That is God's solution. That is God's way of transforming the world. He wants all the nations to be discipled and become followers of the Lord Jesus Christ. Long-term solution. Ang plano ng Diyos at ang ginagawa ng Diyos at ang ginagamit niya mga kapatid ay pag-abante ng ebanghelyo as the gospel expands and as the gospel, change people and the community, individual, families, communities, and nations. Gaganda at aayos yung ating mundo. Yan po yung method ng Diyos, long-term discipleship. Mga kapatid, wag nating i-give up yung ating bansa. Minsan kasi inisip natin, wala na tong bansa na to, pabulok na to ng pabulok, wala tong pag-asa. Wag nating lalo na kung Kristiyano ka. Don't ever say that. Why? Si Jesus nga sabi niya, disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you. Tapos tayo mga Kristiyano, tayo pa yung nangunguna na wala tong pag-asa ang Pilipinas na to, bulok na to. Anong klase yun? Ang sabi ni Jesus, disciple, teach them to obey everything I've commanded you. Kaya, maliban na lang kung naniniwala tayo na sinabi ni Jesus Christ yun, na walang victory, walang katagumpayan. Ako naniniwala po ako ng buong puso na sinabi ni Jesus Christ yun with victory in mind. Ibig sabihin, magtatagumpay tayo. Para po sa ating discussion, why is Jesus Christ the only hope for our nation? At para po sa ating dive deeper, meron po tayong 5 questions. Medyo mabigat po ito, no? Panoorin niyo po itong extra video na to. What is syncretism, pluralism, relativism, and why is Jesus the only hope for our nation? And number 5, what is our role as followers of Jesus? Pag-usapan po natin yan mamaya sa dive deeper. Tayo po yung manalangin. Father God, when I read this story, it reminds me how easy it is for people to think they are worshiping you while actually following their own ideas.
I know my heart can also be like that sometimes. Please help me love your truth and not replace it with my own opinions or the beliefs around me. Teach me to read the Bible carefully and to trust what you have clearly said. Protect my faith from confusion and from mixing truth with error. And help me hold firmly to Jesus as the only true Savior, the one you have given for the world. Keep my heart faithfully to you and your word. In Jesus' name, Amen and Amen.